Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit yung ibang digital creator or content creator na nag-offer ng products and services ay kumikita ng malaki samantalang ikaw wala? Hindi ka naman nagkulang kasi sa lahat naman ng advice na sinabi nila, ginawa mo. Nag-create ka ng page, nagpo-post ka everyday, sumasali ka sa mga group, di ba? Ino-offer mo yung mga products and services mo, nagme-message ka, nangungulit ka sa mga potential client mo, and yet wala pa rin kumukuha ng mga ino-offer mo ng either products or services. And dumadating din ba doon sa point na parang na-disappoint ka na and ayaw mo nang maniwala doon sa sinasabi ng karamihan? And sa 6 years experience ko dito sa digital marketing, no, marami na akong ginawang experiment, sinunod ko na rin yung advice ng karamihan. And dumating din ako sa point na parang ayoko nang gawin or parang hindi ko linya itong digital marketing or hindi ko linya mag-offer ng mga products and services. Kasi yung iba sinasabi nila na wala ka masyadong gagawin, mas relax, di ba? Work from home ka pa. And minsan na disappoint din ako kasi wala akong bentang nakukuha. But I've come to realize na meron karamihan ng mga successful content creator or digital creator na nag-offer ng products and services nila online ay they have one thing in common, no? Ito yung isang bagay na halos karamihan ng napapansin kong mga successful, no, online marketer na nag-offer ng products and services nila, lahat nito meron sila. So ito yung secret sauce or yung secret ingredient na common, no, common sa kanila na nagiging successful. And pag wala ka nito, most likely, kulang yung ingredient. Kumbaga parang doon sa pagkain, ano? Pagka may kulang yung ingredient mo, parang hindi masarap, no? Hindi ka satisfied. So, ito yung common, no? I-reveal ko sa inyo kung ano yung common, karamihan, doon sa mga nagiging successful. At kung wala nito, no? Maybe meron sila nakukuha, pero hindi enough, no, para dun sa goal nila na ma-reach yung sinasabi lang 6 figures. Kasi karamihan sinasabi, kiniklaim nila na ginawa lang nila itong bagay na to, nag-offer sila ng product, nag-advertise sila, nag-create sila ng page, group, whatever, no? Pero kung wala nitong isang bagay na to, may hirapan din sila, no? May hirapan din sila. And yun yung ituturo ko sa inyo or yun yung isi-share ko sa inyo para at least ma-realize nyo na baka ito yung kulang sa inyo. Pero bago ko i-reveal yan, don't forget to subscribe to my channel, whether kung nasa Facebook kayo, nasa TikTok, or nasa Instagram or YouTube, kasi papost ko to simultaneously do sa mga account na yun. And don't forget to subscribe, and of course, don't forget to like this content. So, ano nga ba yun? Ano nga ba yung common sa karamihan ng mga content creator, digital creator, nag-offer ng products and services nila online? Ano ba yung common doon sa karamihan kung bakit sila nagiging successful? Okay, i-reveal ko na yan. But for now, okay, chillax lang kayo kasi alam nyo na to, pero minsan hindi nyo nare-realize na, nga, no, yun yung kulang ko, no? And maybe sometimes, kayo rin siguro, no, pagka nakakakita kayo ng mga products na ino-offer sa inyo, nakikita nyo sa Facebook, TikTok, or wherever, no? Minsan, napapabili kayo, and then you come to realize, bakit ba ako napabili doon? Or bakit ba ako napabili ng product na yon? And minsan nagtataka rin kayo, ano ba yung proseso na ginawa nila? Hindi nyo nare-realize na meron silang bagay na nakita mo pero hindi mo napansin at malamang kasi hindi ka aware na dapat meron ka rin nun. Okay, eto na yon. Okay, ano ba yung common na meron ang mga successful content creator or digital creator na nag-market ng mga kanilang products and services online? Ito yung tinatawag na landing page. So, ano ba yung landing page? Landing page is a standalone page with a single CTA. Siguro narinig nyo itong CTA or tinatawag na call to action that encourages users to take specific action. So, ano ba yung mga specific action na yan? Yung mga tipong makikita mong pagka may nakalagay, buy now, book an appointment, shop now, di ba? Yun yung mga nakalagay din. And then eventually, pagka kinlik mo, mapupunta kayo doon sa mga products or services na ino-offer nila. And then, doon mo marirealize na nakabili ka na.
sample ng landing page na kine-create ko, actually gumagawa ko niyan. So katulad ko, if you're a coffee lover, no, kung mahilig ka sa kape, of course, pagka nakita mo to at napunta ka sa landing page, ito yung landing page, makikita mo dyan may nakalagay na buy now. At pag kinlik mo yung buy now, well, definitely mapapabili ka. And because, of course, makikita mo na dito pa lang sa mga pictures, no, may mga sinasabi na or sa content, makikita mo na maganda yung packaging, no? Mukhang masarap yung pagkain, and very enticing, and of course, may mga rating pa na nakalagay, well, definitely, mapapabili ka. And lalo na, pagka nakita mo na rito sa landing page pa lang, no, na nakalagay na rito yung mga feedback, no, ng mga customers na nagbibigay ng rating at magagandang feedback, well, definitely, mapapaisip ka na, uy, mukhang masarap to ah. And anong gagawin mo? Mapapabili ka, definitely, right? Ito pa yung isang sample ng isang landing page na ginagawa ko, no, para sa aking mga client. Na katulad nito, no, insurance. No, kung yung client mo is naghahanap ng isang insurance na talaga makakatulong sa kanila, and pag nakita nila ito, and if they're very interested and nagustuhan nila, no, maganda yung mga nakalagay dito, and of course may mga reviews din yan, and nakalagay dyan, book an appointment. Ito yung tinatawag na call to action or CTA. So pagka nag-book sila ng appointment at nilagay nila yung mga kanilang information like email, name, address, and maybe yung kanilang cellphone number, at least makokontakt na ng nag-o-offer ng service na to, no, yung client. And at the same time, pagka nag-book na, no, using this landing page, pag nag-book na ng appointment yan, yung mga tao mamimili na ng date, kung kailan sila available, and yung mismo may-ari ng page na to will be notified kung ano yung date na pwede silang mag-usap, no? Hindi nyo na kailangan kulitin, hindi nyo na kailangan tawagan, kasi mismo yung client ang nag-book. So, more or less, siguro mga 99% na qualified na to na pwedeng kumuha ng products mo or na services na ino-offer mo kasi sila mismo ang nag-book sa iyo. So, yun lang yung mga sample ng mga landing page. Isa lang yun sa mga sample. Siguro nakakakita na kayo ng mga ganung bagay, especially pag kami nakikita kayo yung mga nag-o-offer ng mga products o service nila. And pag kinlik nyo yung kanilang link, no, mapupunta kayo sa landing page. And definitely, no, kung meron kang landing page, mataas yung conversion rate. Kasi marami pang factor na mangyayari pagka meron kang landing page na ino-offer mo. And definitely, yung mga tao na mag-click doon will have a bigger chance, no, na talagang kumuha, or kung di man kumuha ngayon, at least darating yung time na marirealize nila na kailangan ko ata yung products or services na ino-offer nitong tao na to, mabili nga. And hindi mo na kailangan mangulit. And well, sabi nga nila, yung landing page, no, yun yung parang kung meron, kumbaga, kung sa traditional business, no, kung meron kang brick and mortar, no, yun yung parang pinaka-shop mo. Or kung nag-offer ka ng services, products and services mo, yun yung parang pinaka-office mo. At least nakikita nila, no, parang wino-walk through mo sila doon sa ino-offer mo sa kanila, na hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kasi makikita nila doon sa one-pager na yon kung ano yung kailangan nilang gawin, no? Meron nga yung tinatawag na CTA, yung call to action. Siguro naririnig yun na yung karamihan dito sa atin na the moment na merong CTA yan at call to action, at least talagang magko-call to action yung mga tao, mapapaklik at mapapaklik, mako-curious sila. Whereas kung yung sa katulad ng ginagawa mo ngayon, no, most likely karamihan ng mga tao, yun pa yung traditional way na ginagawa nila is wala silang landing page, pinapakita lang yung products, nagbebenta online, no? Nag-online selling, no? Wala naman akong against sa mga nag-online selling. Ginawa ko na rin yun before. Pero time-consuming din and nakakapagod. And marami kang bagay na pwedeng gawin dito sa pag meron kang landing page, no? Pwede mo rin siyang i-automate as I've mentioned, no? Kung alimbawa na doon ko sa linya na pagka gusto mong may what we call this services, mayroon kayo na-offer na services, at least they can book an appointment with you. And you can automate yung booking system, and at the same time, no, automatic mano-notify yung client mo, no, kung kailan yung booking appointment na through email, no. Meron din yung mga email messaging, no, meron din yung
SMS messaging, and at the same time, meron din yan, of course, messenger marketing. So, captured mo na lahat the moment na i-access nila yung landing page, no? Hindi mo na kailangan mangulit sa mga tao. And yan yung karamihan. And yan yung common, no? Na sinasabi ko sa inyo, sa mga successful content creator, digital creator, and marketer dito sa linya ng online marketing. I hope may natutunan kayo ngayon dito sa ating session. And if you're interested, you can get in touch with me, no? Para turuan ko kayo. And gusto niyo rin makipag one-on-one sa akin para at least mabigyan ko kayo ng more ideas, no? Para magkaroon ng landing page, just message me. Bye for now!